Isa ka rin bang napapadaan sa mga tulay tuwing gabi? Yung tipong, kahit may ilaw, parang may nanonood pa rin sa'yo. Paano kung isang gabi, habang nag-inuman kayo ng barkada sa ilalim ng tulay, may biglang lumabas na nilalang na matangkad, may kabayo ang ulo, pero kumikindat at naglalandi pa sa'yo? Iyan ang kwento ng binatang hinabol ng baklang tikbalang sa loob ng tulay, at siguradong mapapaisip ka kung biro lang ba ito, o talagang may mga espiritu na kaya ring magbiro, maglandi, at manakot ng sabay. Magandang gabi mga kaibigan, ako si Ka-Elias, at dito sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong sabay na nakakatawa at nakakatakot. Tungkol sa isang binata na umuwi halos wala sa sarili matapos makasalubong ang isang baklang tikbalang na mahilig manukso sa ilalim ng tulay. Hindi lang ito basta takutan, dahil malalaman din natin kung paano gumagana ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga tikbalang, at kung bakit minsan, pinaniniwalaan nilang nag-iba ito ng anyo para makipaglaro o makipaglandian pa sa tao. Kaya siguraduhin tapusin ang buong kwento, dahil baka ikaw na ang susunod na makita ng nilalang na ito. May tatlong magkakaibigan na sanay mag-inuman sa ilalim ng tulay sa bayan ng San Roque. Si Mark, 23 anyos, construction worker, tahimik pero palatawa pag nalalasing. Kasama niya ang pinsan niyang si Jomar, 25 anyos, habal-habal driver, at si Joel, 28 anyos, tindero sa palengke. Ganito na ang trip nila mula pa noong high school. Sabi ni Mark, mas presko kasi sa ilalim ng tulay, walang istorbo, at minsan may dumadaan pang malamig na hangin galing ilog. Noong gabing iyon, nagdala sila ng 4 na litro ng gin at pulutan na chicharon. Ang usapan nila, inuman lang hanggang alas 12, tapos uwi na para hindi pagalitan ng asawa ni Jomar. Habang umiinom sila, naramdaman ni Mark na parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Kinilabutan siya, pero binaliwala lang dahil baka ihip lang ng gabi. Maya-maya, napansin niya na parang may nakatayo sa malayo, sa dulo ng tulay. Parang matangkad na tao, pero nakasombrero at nakapalda pa. Pinilit niyang hindi pansinin, pero hindi niya maiwasang mapatingin uli. Sa sobrang liwanag ng buwan, kitang-kita niya na parang kabayo ang mukha ng nilalang. Pero ang mas ikinagulat niya, naka-lipstick at nakasuot ng kulay pulang palda. Pare, may nakikita ka ba dyan sa dulo? Tanong ni Mark, sabi ni Mark. Wala naman na, sagot ni Joel, sabay inom pa ng isang shot, sabi ni Joel. Pre, parang may kabayo ang mukha pero parang bakla, ang weird, sabi ni Mark, sabay kurot sa braso ni Jomar para patunayan kung gising siya. Biglang nagsimulang lumakad papalapit ang nilalang. Suwabe ang lakad, parang nagrerampa sa stage. Umikot pa ito bago kumindat kay Mark. Pakiramdam ni Mark, nanlambot ang tuhod niya. Hindi niya alam kung matatawa o matatakot. Pero nang lumapit na ito sa ilaw ng poste, mas naaninag niya ang hitsura. Matangkad na nilalang, may kabayong ulo, nakapalda, may makapal na pilikmata, at mapulang labi na parang artista sa drag show. Uy mga pogi, may space pa ba dyan? Tanong ng nilalang, sabay kindat kay Mark, sabi ng tikbalang. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Tanong ni Jomar na halatang kinilabutan na rin, sabi ni Jomar. Nandito lang ako para makisali sa inuman nyo, cute nyo kasi sabi ng tikbalang na bakla. Nang marinig iyon, parang nawala ang amats ni Mark. Tumayo siya at kumaripas ng takbo paakyat ng tulay. Narinig niyang humalakhak ang tikbalang, tunog parang kabayo na tumatawa. Hindi malaman ni Joel at Jomar kung susundan si Mark o tatakbo na rin, pero nakita nilang tumakbo na rin pataas ang tikbalang na parang model sa runway, sabay isinisigaw, Mark, huwag kang mailang, gusto lang kitang mahalin, sabi ng tikbalang. Habang tumatakbo si Mark sa loob ng tulay, naririnig niya pa rin ang tunog ng hakbang na mabigat na parang bakal, kasabay ng malambot na boses na parang baklang naglalambing. Hindi niya alam kung iyak siya o tatawa, pero tumakbo siya ng tumakbo hanggang makalabas sa kabilang dulo ng tulay. Parang nadurog ang puso niya sa takot, pero may halong hiya rin, dahil sa harap ng mga kaibigan niya, parang siya pa ang pinililigawan ng isang tikbalang. Kung gusto niyo pang malaman kung anong nangyari kay Mark, at kung paano sila muling hinarap ng baklang tikbalang sa sumunod na gabi, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Para tuloy-tuloy ang mga kwento nating nakakakilabot pero puno rin ng aral at katatawanan. Sabihan niyo rin ang mga kaibigan niyo na mahilig mag-inuman sa tulay, baka sila na ang susunod puntahan ng baklang tikbalang. Pagdating ni Mark sa kabilang dulo ng tulay, hinal na hinal siya. Para siyang binagsakan ng batya ng yelo. Ang puso niya parang lumilipad sa bilis.
Napaupo siya sa gilid ng kalsada, nanginginig ang mga kamay habang sinasabi sa sarili, hindi yun totoo. Lasing lang ako. Baka katang isip lang. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, lumitaw na rin sina Joel at Jomar. Halos takot na takot din nanginginig ang boses ni Jomar habang nagsasabi ng, "Pre, nakita mo rin yung paa niya." Baliktad, pare. Hindi lang basta drag queen yon. Tikbalang yon. Si Joel, tahimik lang pero baka sa mukha niya ang pagkalito. Hindi na sila bumalik sa ilalim ng tulay. Sa halip, nagpasya silang umuwi na lang. Nang makauwi si Mark, hindi siya nakatulog agad. Kahit pa sobrang pagod, parang may malamig na presensya sa loob ng kwarto niya. At sa pinakagitna ng katahimikan, may narinig siyang humahagikik. Yung halakhak na yon, hindi ordinaryo. Parang halo ng kabayong humihiyaw at baklang natatawa. Tumindig ang balahibo ni Mark. Tinakpan niya ng unan ang mukha niya at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi kita iniimbitahan. Hindi kita iniimbitahan." Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi rin siya lumabas ng bahay. Halos ayaw niyang idilat ang mata niya. Kinausap siya ng nanay niya kung anong problema, pero ang nasabi lang niya, "Ma, may sumunod sa amin kagabi." Hindi tao. Kinagabihan, sinamahan siya ni Jomar at Joel sa bahay. Nagsama pa sila ng matanda sa barangay na may alam sa mga kababalaghan, si Aling Maring. Ayon kay Aling Maring, hindi basta-bastang tikbalang ang nakasalubong nila. Isa raw itong engkantadong baklang tikbalang na kilala sa lugar bilang tagapagbantay ng tulay ng San Roque. Matagal na raw itong nagpapakita sa mga kalalakihang palainom sa ilalim ng tulay. Pero bihira raw itong tumugis o habulin. Ang kakaiba, sa kwento ni Mark, ito raw ang unang pagkakataong nakita ng mga tao na nangligaw ito at diretsong lumande. Ibig sabihin, may gusto siya sayo, Mark, sabi ni Aling Maring habang sinisilip ang palad ni Mark. Bakit ako? Wala naman akong ginagawa sa kanya, sagot ni Mark, pilit na umiwas ng tingin. Baka dahil ikaw ang pinakamahinhin sa tatlo. Baka ikaw ang tipo niya, sabay tawa ni Joel, pero halata sa tono na nagpapalakas lang ng loob. Pero seryoso si Aling Maring. Nagbigay siya ng babala, kung totoo ngang gusto siya ng tikbalang, baka bumalik ito sa panaginip niya o sundan pa siya sa ibang lugar. Mark, kailangan mong magsindi ng insenso tuwing gabi at maglagay ng asin sa 4 na sulok ng kwarto mo. At kung sakaling muli siyang magpakita, huwag kang magsalita. Huwag mo siyang tingnan sa mata. At higit sa lahat, huwag mong tanggapin ang kahit anong iniaalok niya. Dahil sa takot, sinunod ni Mark lahat ng bilin. Pero pagdating ng 3 gabi, nagising siyang parang may humahaplos sa binti niya. Dumilat siya at doon niya nakita sa dulo ng kama niya may nakaupo. Ang katawan nito, malatao, nakapambabaeng dester, pero ang ulo, nananatiling kabayo. Nakangiti ito. May hawak na maliit na kahon parang alahas. Para sa'yo ito. Huwag ka nang matakot. Hindi kita sasaktan, gusto lang kitang alagaan, sabi ng nilalang habang dahan-dahang iniabot ang kahon. Humigpit ang hawak ni Mark sa kumot niya. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses. Sa isang iglap, sinulyapan niya ang kahon at nakita niyang may laman itong buhok, kulot, parang buntot ng kabayo. Kapag tinanggap mo ito, magiging akin ka na, Mark. Hindi mo na ako matatakasan, dagdag ng tikbalang. Sa di inaasahang lakas ng loob, napasigaw si Mark ng malakas. Wag! Umalis ka! Hindi kita gusto! Sa loob ng 1 segundo, naglaho ang nilalang. Kasabay ng pagputok ng isang ilaw sa kisame. Nagising ang buong bahay. Nanginginig pa si Mark habang sinasabi sa kanyang nanay ang nangyari. Ma, binalik niya ako. Binalikan talaga niya ako. Kinabukasan, muling bumalik si Mark kay Aling Maring. Dala-dala niya ang kwento ng panaginip at ang amoy ng insensong halos di na mawala sa balat niya. Pero ang sabi ni Aling Maring, hindi lang basta panaginip yon. Iyon ay paalala. Ang mga tikbalang, lalo na yung galing sa engkantadong mundo, marunong magmahal. Pero pag nasaktan, kaya rin nilang manakit. Nagpatuloy siya, Mark, baka hindi mo alam, pero may mga engkanto na nahuhulog ang loob sa tao. At kung hindi mo sila tinanggap, tinuturing nila itong pagtataksil. Kaya kailangan nating putulin ang koneksyon mo sa kanya ngayon pa lang. Doon na nagsimulang isagawa ang tinatawag na ritual ng pagputol, isang simpleng seremonya na gamit ang asin, insenso, at isa pang bagay, itim na panyo na pinagsunugan ng buhok ni Mark. Hindi raw ito panakot kundi proteksyon.
Habang binabalutan ng usok ang katawan ni Mark, nagsimula siyang umubo ng malalim. Para bang may lumalabas na bigat sa loob niya. Biglang bumigat ang paligid. Napansin nila ang mga ilaw sa bahay, kumikinang, nanginginig at biglang namatay. Sabay sabing dumating na siya, bulong ni Aling Maring habang mabilis na kinumpleto ang ritual. Nang bumalik ang ilaw, lahat sila ay napatingin sa bintana. May bakas ng mga hoofprints sa labas ng pinto, malalaki, malalim at baliktad ang direksyon. Ang ibig sabihin, nandoon siya. Nakamasid. Hindi pa sumusuko. Kinabukasan, hindi na pumasok si Mark sa trabaho. Pinilit siyang dalawin ng kanyang mga kasamahan sa construction, pero tinanggihan niya. Hindi dahil sa tamad siya, kundi dahil natatakot siyang may sumunod sa kanya sa site. Lumipas ang 1 linggo. Tahimik. Wala nang panaginip. Wala nang tikbalang na bumisita. Doon na unti-unting bumalik ang normal na galaw ng buhay ni Mark. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Sa 2 Sabado ng buwan, dumaan siya sa palengke para bumili ng isda. Pag-uwi niya, may nadaanan siyang bata na nagbebenta ng mga pulseras. Kuya, bili po kayo. Proteksyon kontra tikbalang. Napahinto si Mark. Saan mo natutunan yan? Sabi ng lola ko, may tikbalang na na-in-love sa lalaki sa tulay. Ngayon daw, nawawala siya, pero kapag nagparamdam ulit, kailangan ng pulseras na ito. Napaisip si Mark. Hindi niya alam kung dapat siyang matawa o matakot. Pero para sigurado, binili niya ang pulseras, nilagay sa bulsa, at naglakad pauwi. Pagsapit ng gabi, bigla siyang nagising sa lakas ng kulog. Walang ulan, pero ang mga poste sa labas nagkikislapan. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang dati nilang inuman sa ilalim ng tulay, may aninong nakapula, nakaupo sa dating pwesto niya. Tila nag-aabang. Tila umaasa. At sa loob-loob ni Mark, naramdaman niyang hindi pa siya tapos. Kinaumagahan, habang tahimik na nagkakape si Mark sa balkonahe ng bahay nila, hindi siya mapakali. Bawat higop ng kape may kasunod na kaba. Ramdam niyang muling bumabalik ang presensya ng tikbalang, kahit walang nagpapakita. Hawak niya sa palad ang pulseras na binili niya sa bata sa palengke. Tila ba may kakaibang init iyon, parang buhay. Nang biglang dumaan ang hangin, malamig at may dalang amoy ng insenso, napapikit si Mark. Isang pangalan ang tumatak sa isip niya, kahit hindi niya alam kung saan galing. Ligaya. Bigla siyang napatayo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangalan na yon. Pero parang sinabihan siyang bumalik sa tulay. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil kailangan niyang harapin kung anuman ang naiwan. Kinagabihan, pumunta siya. Mag-isa. Bitbit ang pulseras at isang maliit na bote ng asin, gaya ng bilin noon ni Aling Maring. Nasa bulsa rin niya ang lumang lighter na lagi niyang ginagamit noong nag-inuman pa sila doon. Tahimik ang ilalim ng tulay. Walang ilaw kundi ang sinag ng buwan. Nakatayo siya roon ng ilang minuto hanggang marinig niya ang pamilyar na yabag. Mabigat. Paunti-unti. Paglingon niya, nandoon na naman ang nilalang. Nakapulang palda. May bagong lipstick. Pero ngayon, may hawak itong puting bulaklak. Akala ko hindi ka nababalik, sabi ng tikbalang. Hindi na tumakbo si Mark. Hindi na rin siya sumigaw. Bakit ako? Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Mark, nanginginig ang boses. Dahil ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang halimaw. Kahit takot ka, hindi mo ako minura. Hindi mo ako tinawanan. Tiningnan mo lang ako at nagustuhan kita sa saglit na yon, sabi ng tikbalang. Hindi kita gusto. Tao ako. Hindi ko maintindihan ang gusto mo sa akin, sagot ni Mark. Hindi mo kailangan maintindihan. Sa mundong pinanggalingan ko, hindi basehan ang anyo. Hindi mahalaga ang kasarian. Ang mahalaga yung damdamin. At sa damdamin yon, ikaw ang nagising sa akin, sagot ng tikbalang. Tumahimik si Mark. Gustuhin man niyang itanggi, alam niyang totoo ang lahat. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Isang gabi. Isang gabi lang. Hindi ko kailanman makakalimutan. At pagkatapos, hindi na kita guguluhin. Pangako. Hindi alam ni Mark kung anong nag-udyok sa kanya, pero tumango siya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tulay, naupo silang dalawa. Hindi bilang halimaw at tao. Kundi bilang dalawang nilalang na parehong nagtatago sa dilim.
Nagkwentuhan sila. Tungkol sa buhay. Sa lungkot. Sa mga alaala ng nakaraan. Napag-alaman ni Mark na ang tikbalang ay minsan ding tao, isang binabaing mananayaw noong dekada 70 na tinulungan ng engkanto matapos itong mapatay ng mga sundalong lasing. Bilang gantimpala, binigyan siya ng bagong anyo, kapangyarihan, at buhay na walang hanggan. Ngunit may kapalit, hindi na siya pwedeng magmahal ng kapwa nilalang ng engkanto. Tao lamang ang pwede niyang ibigin. At noon lang muli siya nagmahal kay Mark. Habang umiihip ang hangin, napansin ni Mark na hindi na siya natatakot. Parang may bahagi sa kanya na naawa. Na nakaunawa. Kung totoo lahat ng totoo mo, bakit hindi ka magpakatao muli? Tanong ni Mark. Dahil hindi na ako pwedeng bumalik. Hanggang alaala na lang ako. At kung papayagan mo ako, gusto kong ikaw ang huling alaalang babaunin ko sa habang buhay, sagot ng tikbalang. Tumulo ang luha ni Mark. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang naantig siya sa kwento. Sa katotohanan kahit ang halimaw, marunong ding magmahal. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, naglaho ang tikbalang sa hangin. Walang ingay. Walang yabag. Naiwan lang ang puting bulaklak sa tabi ni Mark. Makalipas ang gabing iyon, hindi na muling nakita ni Mark ang tikbalang. Pero hindi rin siya muling bumalik sa dating buhay niya. May mga nagsasabi sa San Roque na nakita raw si Mark na tahimik na nakaupo minsan sa ilalim ng tulay, tila may hinihintay. Yung dati nilang tambayan na puno ng sigawan at tuksuhan, naging lugar ng pagninilay. Hindi na siya umiinom, hindi na rin siya gaanong lumalabas. Pero ang mga mata niya, malalim, parang may alam na hindi mo basta-basta makikita sa ordinaryong buhay. Isang gabi, bumisita sa bahay nila si Joel at Jomar. Hindi sila nagkita mula noong gabing iyon. Lumipas na ang halos 2 buwan. Pre, kamusta ka na? Tanong ni Jomar. Nag-aalala kami sayo. Naging tahimik ka masyado. Umiti lang si Mark. Tinuro niya ang pulseras na suot pa rin niya. Wala na siya. Hindi na siya bumalik. Pero hindi rin siya nawala sa alaala ko. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung anong nangyari sayo, pre, sabi ni Joel. Pero may kakaiba sayo ngayon. Parang may kapayapaan. Kasi natuto akong tumingin sa mga nilalang na matagal na nating tinuturing na halimaw. At minsan, hindi sila masama. Minsan, sila lang ang mas nauunang masaktan, sagot ni Mark. Napatingin si Joel kay Jomar. Tahimik ang gabi. Ibig mong sabihin, minahal mo siya? Tanong ni Jomar diretsyo. Hindi ko alam. Pero ramdam ko ang sakit niya, ang lungkot niya. At kung yun ang pagmamahal, siguro kahit papano, minahal ko rin siya. Mula noon, naging mas aktibo si Mark sa barangay. Hindi bilang leader, kundi bilang tagapagsalita ng respeto. Tuwing may nababalitang kababalaghan, hindi siya basta nagagalit o natatakot. Nakikinig muna siya. Pinapakinggan ang kwento. Dumami ang mga kwentong sinseryo ng mga bata, matatanda, at kahit mga lasing. May mga nagsabing nakita rin nila ang baklang tikbalang, hindi na mapaglaro, hindi na nananakot, kundi tila nagbabantay na lang mula sa malayo. May isang gabi, habang pauwi si Mark galing sa palengke, may nadaanan siyang isang baklang nakapalda, naglalakad sa kalsada. Kumindat ito sa kanya, sabay sabing, "Cute mo kuya, libre ka ba?" Napangiti si Mark, sabay sabing, "Hindi na yon. Pero salamat ha." Paglingon niya, wala na ang bakla. Hindi niya alam kung totoong tao iyon o paalala lang ng isang nilalang na minsan niyang minahal sa ilalim ng tulay. Sa mga paniniwala nating mga Pilipino, ang tikbalang ay isang halimaw, mapaglaro, nakakatakot, at misteryoso. Pero gaya ng tao, may mga anyo ito na hindi natin agad nauunawaan. Baka kaya silang magbago. Baka kaya rin nilang magmahal. At baka tayo, bilang tao, ay dapat ding matutong tumingin hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa kwento sa likod ng katahimikan, sa mata ng nilalang na sa tingin natin ay kakaiba. At sa tuwing madadaan ka sa tulay ng San Roque, huminto ka saglit. Makinig ka. Baka marinig mo pa ang tinig ng kabayong humahagikik, o tinig ng isang pusong nasaktan, pero marunong magmahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, at mag-subscribe sa YouTube channel na Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Dito, sama-sama nating pinapakinggan ang mga kwentong puno ng kababalaghan, katotohanan, at kaluluwa ng kulturang Pilipino.
Hanggang sa muli, ako si Ka Elias, at tandaan, sa bawat halakhak sa dilim, baka may nilalang na nagmamahal na pala sa'yo.